po ang huling barangay na ating pagdadalhan o pinagdalhan sa ating mahal na patron San Antonio de Padua. Sa Miyerkules, inaasahan ang buong sambayanan na muli siyang ihahatid pabalik sa ating simbahan. At bago po yun, ay nais po natin pasalamatan muna yung po inaasahan natin talagang mangunguna para po sa pagdiriwang na ito. Ating pong pinasasalamatan ang mga ang Ermana ng Pook 2000. Tayo nga po ang mga Ermana ng Pook 2. Ayun, palakpakan natin sila. Maraming salamat. Mga asul na asul sila. Ano po? At siyempre po, pinasasalamatan natin yung naghatid sa ating patron, ang mga taga-Balitin First. Tayo nga mga taga-Balitin First. Tingnan natin. Ayun. Pag dito po kasi titignan para po kayo nasa bilangguan. Kasi may rents dyan pa kayo mga preso. Ano? At siyempre, pinasasalamatan natin ang sumalubong at tumanggap sa ating mga patron, ang mga taga-barangay Pulong Saging. Tayo mga taga-Pulong Saging. Nasa mga taga-Pulong Saging. Okay, so sige po. Marami ba kayo? Kakaunti naman kayo. Nasa labas. Nakakita ko ng angels dyan kanina. Nasa yung mga anghel. No? Eh, kanina sasalubong. Sasalubong daw kaya lang ang dahil umuulan, hindi nakalipad. Ano? Mamaya, nakakita ko ng mga tinapay na i-offer. In fact, sila mag-offer ng tinapay, ibigay isang basket yung mga bata para hindi naman masayang kanilang kapag pa naman yan, tapos hindi na-expose. So, para mamaya ay makarangka din dito. Okay na po yung tinapay. Kasi kung sobre naman po ibibigay sa inyo, wala namang pera yung mga bata nila. Kaya tinapay na lang ang ibigay po natin. Kanina, siyempre po, pinasasalamatan pa rin natin yung mga walang upas at walang pagod na kahit saan barangay ay sinamahan si San Antonio de Padua. Kung lamang kung meron nakabuo. Meron kaya? Meron talaga yun dati. Ilan na tumataas na kamay na nakabuo yan? Ilan? Siyempre sa video na may nakabuo talaga. Sa bagay, oo. Sige, ilan na tumataas na nakabuo yan? Ilan kayo? Patingan lang ilan? Dalawa. Hindi sa video na. O nga naman. So, tatlo lang yung nakabuo. Kasi kahit na yung iba yung nakabuo, wala naman na yun. Hindi nila nakabuo. So, meron tayong tatlong na nakabuo. Aba, sige, may premyo yung mga yan. Anong premyo nila? Nasigabong palakpakan. Hindi natin. Sige, bibigyan natin ang premyo yung mga yan. Nakabuo kayo, nakabuo sa paalala nyo sa akin. Malilimutin ang pagdating sa ganyan. Basta tatlong nakabuo ng lahat ng barangay. Sigurado kayo ha? Walang absent yan ha? Sige. Ano yung magandang? Magandang kayo na gusto nyo regalo sa inyo. Actually ngayon, bukod sa sabi ko nga, pinag-diriwang natin, ginugulita natin si St. Justin. Yun ang ibig sa kanya, si St. Justin. Pero hindi po ito, ako malayo mga santo po. Sa Tagalog po ay San Justino, nagdiriwang din po ngayong kaarawan si Ate Jonah. Si Ate Jonah Olata. May iba pa bang may birthday ngayon? May iba pa? Si Ate, may pa pinatas ko ng birthday. Meron ba? Sa mga preso? Meron? Si Ate Jonah po ang secretary ng ating cluster of religious organization. Tama, no? Okay. Cluster of, the Lay Association. The Cluster of Lay Association, siya po ang secretary. At ayan, nakabuo siya. Ang kanyang head, si Kuya Deos, Kuya Deos, hindi nakabuo. Nandito ba siya ngayon? Wala. O diba, hindi siya nakabuo. Kaya sabihin nga natin kay Ate Jonah, happy birthday, Jonah. 1, 2, 3. Happy birthday, Jonah! We love you! We love you! Siya po ay
45 years old. Pinag mo kanya 53, matanda siya sa akin. Si Saint Justin ay galing sa isang mayamang pamilya. Kaya talaga hindi talaga itong katalito dito. Galing siya sa isang mayamang pamilya. At siya ay, dahil galing siya sa isang mayamang pamilya, nakapag-aral siya sa mga magaganda at kanyang napaaralan ng kanyang katalahulan. Bukod doon, ay meron talaga siyang taglay na katalinuhan. Kaya ito ay ginamit niya sa kanyang pagtuturo at sa kanyang pangaral tungkol sa pananampalatayang Katoliko na naging dahilan din ang kanyang kamatayan. Pinubutan siya ng ulo. Kasama pa ng ibang mga martir noong panahon yun, pinubutan siya ng ulo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero bago siya namatay, ang lahat namangha kasi siya eh. Namangha siya at humanga siya sa katatagan ng mga Kristiyano. Kasi noon dati hindi naman ganyan ang kanyang buhay eh. Hanap siya ng hanap kung ano magbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay hanggang matagpuan niya ang pananampalataya ng Kristiyano. Sabi niya, grabe itong mga Kristiyano dito kahit naghihirap, tumatawag pa rin sa Diyos kahit na hindi maganda ang kanilang nangyayari sa buhay, kinakaya nila at may pag-asa pa rin sa puso. Ano kaya ang lihim? At doon nagsimula ang kanyang pananalig at pag-anib sa relihiyon, Kristyanismo, at naging dahilan niya ang kanyang kamatayan dahil nang ito'y kanyang yakapin, ginawa niya ang lahat ng kanyang mga kaya upang maibigay niya kung ano ang Ate Ellen, nag-distract ko sa iyo. Ito yung text ng text dyan. Gusto mo pang mapagkita ko, gusto mo palakpakan ka din. Nangyari yan sa atin, yung nag-homily sa nag-homily. Pag ako lahat nila ng nag-text, nag-distract ako. Nag-homily ako sa ulat, doon sa kanilang pistang bukid. Ako nasa unahan ko pa naman. Ayaw ko na sanang tignan na i-text din ng text. Hindi na ako nakatiis. Sabi ko, huwag naman yung bako kayong mag-text. Nasa unahan pa naman kayo. Hindi ba ako nasa likod na hindi ko nakikita? Ano po? Oo yan. Biyak-biyak siya. Nakakaya naman talaga yun. So yun po si St. Justin. Ano po si St. Justin? At kung babalikan po natin yung ating pong ebanghelyo, makikita po natin kung ano yung sinasabi ng talinghaga sa ating buhay pananampalataya. Di ba sabi sa talinghaga, narinig na natin, mayroong ubasan, bukid na ipinagkatiwala sa mga kasama. Pagkatapos ng panahon na ng anihan, siyempre kukuhanin mo yung share mo, yung kaparte mo. Ang sasama ng mga kasama. Binigyan mo na ng hanap buhay, binigyan mo na ng ikabubuhay. Tapos ang daming mga ipinagalang mga parang katulong o mga kasambahay. Anong ginawa? Binugbog, pinatay. Tapos pati yung anak, ganun din ang ginawa. Kaya nagamit ang may-ari ng bukid. Ano sabi niya? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Pag sinabi po natin batong panulukan, noong araw, siguro ngayon, noong araw, lalo na noong hindi pa moderno ang buhay ng mga tao, kapag ikaw ay gagawa ng isang bahay, talagang dapat matibay ang iyong batong panulukan. Ngayon siguro pundasyon ang tawag doon, pundasyon. At saka ngayon kasi, ang gagawin mo mga poste, mga pundasyon na talagang dapat yun ang pinaka-matatag. Pero noong hindi pa po siya may mga mixer na mga simento, kinakailangan maglagay ka ng isang matatag na batong sa panulukan ng bahay na magiging pundasyon upang hindi ito magiba. Kaya nga lamang ang sabi ng ating ebanghelyo at ng talinghaga, yung batong panulukan na ibinibigay sa kanila, yun ang tinanggihan. Yun ang tinanggihan. Itong talinghagang ito, madaling unawain kasi nung sinabi ko ni Jesus, alam niya ito ang mangyayari sa kanya.
Di ba yung mga propeta, ang dami dito pinadala propeta bago dumating si Jesus, di ba? Sina Moises, sina Isaac, sina Jacob, at marami pang ibang mga propeta. Lahat din yun pinatay ng mga tao. Si Juan Bautista, di ba? Na naghanda ng pagdating ni Jesus. Pinatay din. Tapos, yung Diyos Ama, ipinadala na si Jesus na kanyang buktong na anak, sa isip niya siguro, papakinggan ito ng mga tao. Pero, hindi. Siya din ay pinarusahan at pinatay. At yun ang tinutukoy sa Ebanghelyo. Kaya di ba dun sa Ebanghelyo, sabi ng mga sa huling bahagi, tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dating si Jesus, sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa kalihagan iyon. Habang nangangaral si Jesus, tinatamaan sila. O, sa halip na magbago, ano kanilang gagawin? Sasaktan nila yung taong nagsasalita kasi tinatamakan sila. Minsan tayo din tinatamakan sa mga humilya di ba? Tinatamakan tayo sa mga pagsasalita, pagbibigay ng speech ng mga tao. Tinatamaan tayo kasi may bahagi ng ating buhay na tila tinutukoy at sinasabi ng isang tao kung siya halimbawa ay nagpapaliwanag at naghuhumilya. Kapag ang isang tao ay malawak ang pag-unawa at matatawag natin mature, ay sasabihin niya, paalala niyo sa atin para ay magbago na. Pero kung ang taong yun ay hindi malawak ang pag-unawa, magagalit na yun. Pag uminom galing sa bisa, sasabihin yun, ako ang pinatatamaan ng tao dyan. Hindi ako babalik dyan. Ako ang pinatatamaan. Ang sagot ko doon, feeling mo, importante ka. Ang aking lang sa ito, kapag tayo sa akin, Father, pinatatamaan niyo po ako, malalim kong sinasagot. Ganun ba ikaw ka-importante sa buhay ko? Magnilay ako ng hating gabi para sa Ebanghelyo para lamang patamahan ka. Pero talagang bahagi ng buhay at bahagi ng pangaral, may mga taong minsan talaga ay tatamaan kasi meron silang ginawang ganun. Meron silang ginawang ganun. Ika nga sa ating kasabihan sa Pilipino, kung sino ang may sugat, ay siya aaral. At kapag tayo ay nasaktan, pwede natin yung kuhanin para ako'y lumago at magbago, o kung pwede hindi mo pansinin at magalit ka na lang. Kaya doon sa Ebanghelyo ang napakinggan si Jesus at buhay niya at kanyang sinasabi at tinanggihan siya ng mga tao. Napakalaking pagkakamali ang ginawa ng mga tao ng tanggihan si Jesus. Dahil dapat sila ay maliligtas sa pamamagitan ni Jesus, pero nadagdagan pa ang kanilang kasalanan dahil pinatay nila ang nag-iisang anak ng Diyos. Ang tanong sa kasalukuyang panahon, tinatanggihan ba natin si Jesus? Naku, ang sagot nyo, napakaraming pagkakataon tinatanggihan natin. Aminin natin yan. Tayong lahat. May bagay tayong gagawin, alam naman natin ito hindi tama, nag-o-offer si Jesus, upang hindi natin gawin, gagawin pa rin natin. Aanid tayo sa isang grupo, sa isang samahan na alam natin mayroong hindi tamang gagawin, pero dahil mayroong kang mapapakinabang dito, aanid ka pa rin doon, tinanggihan natin si Jesus. At maging sa paanyaya natin, sa atin, kahit man lamang tuwing araw ng linggo ay magsimba, hindi natin yung ginagawa. Hindi nagiging bahagi ng ating buhay. At minsan, kung tayo man nagsisimba tuwing araw ng linggo, pero hindi natin nadadala sa buhay at sa pamilya natin ang aral at ang salita ng Diyos na ating natutunan sa pagdiriwang. Tinanggihan natin si Jesus. Tinatanggihan natin ang batong amulukan na siyang magbibigay sa atin ng katatagan upang tayo maging matatag sa buhay. Kahit saan mang aspeto ng buhay natin, kapag hindi po matibay ang pundasyon, hindi ito magtatagal at
sa atin. Halimbawa sa mag-asawa, kung hindi malalim ang pundasyon ng pagmamahalan at respeto sa isa't isa, maghihiwalay yan. Sa mga magkaibigan, kung ang pundasyon ay hindi tunay at hindi sentro ang Diyos sa kanilang pagkakaibigan, darating araw magtitinggitan at magsisiraan yan. Hindi matibay ang pundasyon sa organisasyon. Kapag ang pundasyon ay hindi matibay, hindi totoo, ay wala, mag-aaway-away yan. At hindi tatagal ang samahan iyan. Sabi nga po sa inyo ngayon, topic na sa Facebook, sa internet, ang Senado. Ano mo, yung bang Senado dati iginagalang, inirespeto. Pag sinabi mo isang senador, talagang para bang, talagang matalino. No? Pag sinabi mo isang senador, yan ay mataas ang pinag-aralan, maraming alam sa batas, at ang iisipin niyan ay para sa kapakanan ng kanyang kapwa Pilipino na kung ay hindi na. Hindi na. Pagkakas hindi na ako magbabanggit ng pangalan kasi may naka-video ako ay hindi ko nababanggit pagka ano mo niya nababanggit ako baka maka-live pa yan no? But anyway, siguro yun yung paalaala sa atin ng Ebanghelyo dito. Kung ano ang mga mahalaga at matitibay na pundasyon na dapat ay mayroon tayo sa ating buhay upang hindi tayo magiba, hindi tayo masira, at patuloy na lumabong at tumatak ang ating buhay ano man ang ating pinagdaraanan. Sa anumang aspeto ng buhay natin, sa pananampalataya, sa pagkakaibigan, sa relasyon, sa ating hanap buhay, sa samahan at organisasyon, dapat laging matibay at matatag ang pundasyon para magiging tagumpay tayo at hindi ito masisira. Pero paano at sino ang kailangan natin upang maging matatag ang pundasyon natin? Si Jesus. Kung wala si Jesus sa anumang aspeto ng buhay natin, tinanggihan din natin ang mahalagang batong panlukan na magbibigay nawa sa atin ng katapusan. Tumayo po ang